Walang kabuluhan na naghahatid ng takeout. Sa Splendor Hotel ng Orlando, Florida. Sir, dumating na po ang takeout nyo. Si Jordan Steele, na nakasuot ng uniforme ng isang takeout delivery man, ay kumatok sa pinto ng hotel. Papunta na. Bumukas ang pinto ng guest room, at natigilan si Jordan sa gulat nang makita niya ang mag-asawa sa loob. Hindi kilala ni Jordan ang lalaking nagbukas ng pinto. Gayunpaman, ang magandang babaeng nakabathrobe sa likod ng lalaking iyon ay ang asawa ni Jordan, si Hailey Camden. Klang! Ibinagsak ni Jordan ang takeout na dala niya sa kanyang kanang kamay sa lupa. Ilang segundo lang ang nakalipas, curious pa rin si Jordan sa nag-order ng takeout. Ang Splendor Hotel ay isang 5-star na hotel, at ang mga bisitang nakatira doon ay bihirang mag-order ng takeout. Kahit na mag-order sila ng takeout, papayagan lang ng hotel ang delivery man na ipadala ito sa lobby. Gayunpaman, inayos ng taong nag-order ng takeout na ihatid ito ni Jordan sa pintuan ng kanyang silid. Sinong mag-aakala na makakasagasa si Jordan sa kanyang asawa habang naghahatid ng takeout sa pagkakataong ito? Pagtingin sa takeout na nasa lupa, galit na galit ang estranghero. Sasampalin na sana niya si Jordan nang marinig niya ang gulat na bulalas ni Hailey. Hubby! Ikaw! Bakit ka nandito? Nagulat, sinimulan ng estranghero si Jordan. Si Jordan ay katamtaman ang pangangatawan at napakaganda. Nakasuot siya ng dilaw na uniforme ng delivery man ng takeout. Umiti ang estranghero at sinabing, Hailey, so delivery man ang asawa mo, ha? Ha, kung alam ko lang kanina, tumawag ako para sa room service imbes na takeout. Sa kabila ng pagtakbo sa asawa ni Hailey, hindi nito ginulo ang lalaki. Dahil alam niyang live-in-law si Jordan. Siya ay may mababang katayuan sa mga Camden. Galit na tumingin si Jordan kay Hailey. Hailey, 3 taon na akong kasal sayo. Inihanda ko na ang lahat ng iyong pagkain at inalagaan ko ang iyong aso at pusa ng walang reklamo. Hindi kita binigo. Sa nakalipas na 3 taon, hindi mo man lang ako hinayaang hawakan ang kamay mo. Akala ko palagi kang may prinsipyo, pero ngayon, ikaw. Bakit mo ginawa ito? Ang maputi at magandang si Hailey ay natakot, ngunit hindi nagtagal ay naging mayabang siya. Naglakad siya patungo sa pinto at sinabing, pero ano? Jordan, huwag kang maglabas ng kalokohan. Mabigat ang kahinatnan. Kilala mo ba kung sino siya? Siya ang boss ng isang investment firm at ang CEO ng isang nangungunang pamilya sa Orlando, si Tyler Collins. Nandito si Tyler para pag-usapan ang isang business deal sa akin. Kung hindi ka naniniwala, maaari kong ipakita sa iyo ang kontrata, ngunit maintindihan mo ba kung tungkol saan ang kontrata? Si Jordan ay isang delivery man, at sa palagay ni Hailey, siya ay walang kakayahan at hindi naintindihan ang mga usapin sa negosyo. Ngumiti si Tyler ng walang paliwanag. Sumulyap sa nahahati na takeout sa sahig, sinabi niya, noong una, magrereklamo ako laban sa iyo para sa pagbagsak ng aking sopas ng manok. Gayunpaman, dahil asawa ka ni Hailey, bibigyan kita ng 5-star na rating. Kung humingi ka ng tawad sa akin ng may katapatan. Paano yun tunog? Isang masasamang ngiti ang suot ni Tyler habang umaarte na parang siya ang biktima. Hindi lang siya nagpaliwanag o humingi ng tawad kay Jordan, gusto pa niyang humingi ng tawad sa kanya ang huli. Akala ni Jordan ay pipigilan ni Hailey ang walang hiyang ugali ni Tyler, ngunit sa kanyang pagtataka, sinabi ni Hailey, humihingi ka ng tawad kay Tyler. Hindi siya isang taong masasaktan mo. Galit na galit si Jordan. Nakakabuli kayong dalawa. Hindi ka lang humihingi ng tawad sa akin, gusto mo pa akong humingi ng tawad sa iyo, ha? Walang saysay iyan. Naikuyom ni Jordan ang kanyang kamao, nakaramdam ng pananabik na turuan ng leksyon ang hayop na iyon. Gayunpaman, nang isang hakbang pasulong si Jordan, napaatras si Tyler ng 3 hakbang sa pagkabigla. Tumayo si Hailey sa harapan niya para protektahan siya habang sinisigawan si Jordan. Jordan! Tingnan mo kung gaano kakakulit. Hindi ka nababagay na pumasok sa isang guest room ng isang 5-star hotel. Lumabas ka. Kung hindi, tatawag ako ng security. Tumingin si Jordan kay Hailey at ibinaba ng kaunti ang kamao. Hailey, sana walang araw na pagsisihan mo ito. With that, tumalikod na si Jordan at umalis. Nakatitig sa likuran ni Jordan, sumigaw si Hailey, ang pagpapakasal sa isang talunan na tulad mo ay ang aking pinakamalaking pagsisisi. Umalinggaw sa koridor ng hotel ang kaaya-aya at malambing na boses ni Hailey, ngunit unti-unti itong lumalambot.
Gayunpaman, bumibigat ang boses niya sa puso ni Jordan. Sinakay ni Jordan ang motorsiklo na ibinigay sa kanya ng delivery service pagkalabas niya ng hotel. Biglang nagring ang phone niya. Hello, ito ang Uber Eats. Profesionalismo ang sagot ni Jordan. Isang matandang boses sa kabilang linya ang sumagot. Sir, ang iyong 3 taong karanasan sa pagbuo ng karakter bilang isang live-in-in-law ng Camdens ay opisyal na nagtatapos ngayon. Ang iyong susunod na gawain ay upang bumuo ng karanasan sa pamamahala ng negosyo. Nabili na ni Mr. Steele Sr. ang Ace Corporation at inayos na ikaw ang maging chairman ng Ace Corporation. Okay, alam ko. Sagot ni Jordan na walang pakialam. Magiging kalugod-lugod ang sinumang iba pang deliveryman kung bigla siyang naging chairman ng isang kumpanya sa magdamag. Gayunpaman, si Jordan ay nanatiling binubuo. Sabi ng tumatawag, Mr. gustong malaman ni Steele Sr. kung paano kayo nagkakasundo ng iyong asawa. Gusto mo bang opisyal na hayaan siyang sumali sa Steeles at maging isa sa mga tagapagmana? Umisi si Jordan at napabulalas, hayaan mo si Hailey Camden na magmana ng mga ari-arian ng pamilya ko na nagkakahalaga ng bilyon. Hindi na kailangan. Hindi siya karapat-dapat. Ibinaba ni Jordan ang tawag pagkatapos ay hinawakan ang manibela habang pina-floor ang accelerator para mapabilis ang matinding trapiko sa mga lansangan. Maghiwalay tayo. Upang sagutin ang mga tawag mula sa mga customer anumang oras, nagsuot si Jordan ng isang pares ng Bluetooth headphones at nakikinig siya ngayon sa isang kanta ng isang banda na tinatawag na Beyond. Sa pakikinig sa kontemporaryong melody, naalala ni Jordan ang oras noong una niyang nakilala si Hailey 3 taon na ang nakakaraan. Ipinanganak si Jordan sa pinakamayaman at pinakaprestihiyosong pamilya sa mundo. Alam lamang ng mundo ang mga mahiwagang pamilya tulad ng mga pamilyang Rothschild, DuPont at Morgan. Gayunpaman, walang nakakaalam na ang pinakamisteryosong pamilya sa kanilang lahat ay ang Steeles. Ang mga ari-arian ng Steeles ay umabot sa higit sa $100 bilyong, ngunit pinananatili nila ang isang napakababang profile at ang kanilang pamilya ay hindi man lang nakalista sa listahan ng mga tycoon. Iba rin ang pinag-aralan nila sa kanilang mga inapo sa iba. Ang lolo ni Jordan ay nagbigay ng malaking pansin sa pag-aalaga at pag-aaral ng mga anak ng kanyang pamilya. Halimbawa, si Jordan ay nag-aaral ng martial arts kasabay ng mga instrumento tulad ng piano at violin mula noong edad na 5. Sa 18, natapos na niya ang isang 4 na taong kurso sa business school sa isang unibersidad ng Ivy League. Upang sanayin ang karakter ni Jordan, inayos ng lolo ni Jordan na maging live-in-in-law siya ng Camdens, isang second-tier na pamilya sa Orlando. Pinahiya ng mga Camden si Jordan sa nakalipas na 3 taon, ngunit tiniis niya ito at tiniis para tapusin ang 3 taong pagsubok. Akala niya uwi siya ngayong gabi at sasabihin sa asawa ang totoo tungkol sa pagiging bilyonaryo niya, ngunit sa kasamaang palad. Hailey Camden, iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon mo kapag nalaman mo ang tunay kong pagkatao isang araw. Inaasahan ito ni Jordan. Sa ika-9 na palapag ng isang apartment building sa residential area ng Orlando. 8:00 ng gabi, umuwi si Jordan pagkatapos magtapos ng araw. Nakauwi ka na? Hindi mo kailangang magluto ngayong gabi. Nag-order ako ng takeout. Halika na at kumain. Nauna nang umuwi si Hailey at naghanda pa siya ng hapunan para kay Jordan na bihira. Noong nakaraan, inihahanda ni Jordan ang bawat pagkain. Nagpalit si Jordan ng tsinelas at sinabing, bumalik ako para mag-impact ng mga gamit ko. Habang nagsasalita ay naglakad siya patungo sa kanyang kwarto. Nakatira sina Jordan at Hailey sa magkahiwalay na silid. Bagamat kasal silang dalawa sa pangalan, hindi pa sila nagsama sa iisang kwarto sa nakalipas na 3 taon. Halatang galit na galit si Hailey habang naglalakad papasok na ang mga kamay ay nasa kanyang balingkinitang bewang. Ano? Gusto mong tumakas sa bahay? Kailangan mo bang gawin ito sa isang maliit na bagay? Inilagay ang kanyang mga damit sa kanyang maleta, sumagot si Jordan, isang walang kwentang bagay. Sa palagay mo ba ay isang maliit na bagay ang pangangalo niya? Hindi nagpaliwanag si Hailey sa pagkakataong ito, alam niyang hindi siya paniniwalaan ni Jordan, anuman ang paliwanag niya. Kaya naman, tumahol siya, so what? Inaasahan mo bang hihingi ako ng tawad sa'yo? You've been spawning off me and even if I really did something wrong to let you down, kailangan mong tiisin. Pilit na isinara ni Jordan ang maleta at sinabing, 3 taon na akong nagtitiis sa pamilya mo.
Pinaglilingkuran kita na parang isang prinsesa, ngunit sa nakalipas na 3 taon, hindi mo ako tinitingnan sa mata. Ang iyong ina, si Sylvie Parker, ay pinahiya ako at binugbog ako sa publiko ng hindi mabilang na beses, ngunit hindi ko siya kinausap kailanman. Ang iyong ama, si Benedict Camden, ay kinukuha ako para sa libreng trabaho at pinapagawa niya sa akin ang lahat ng mahirap at maruruming gawain na naging dahilan ng aking pagkasugat ng ilang beses. Lahat ng pinaghirapang pera na ginugol ko sa aking mga gastusin sa pagpapagamot, kinita ko sa pamamagitan ng paghahatid ng takeout. Ang tiyuhin mo at ang kanyang pinsan ay binubuli ako, ngunit lahat kayo ay pumikit sa kanilang pag-ugali. Simula ngayon, ayoko nang magtiis. Hailey, hiwalay na tayo. Nagulat si Hailey nang marinig niyang binanggit ni Jordan ang diborsyo, ngunit hindi nagtagal ay tumawa siya ng malakas. Haha, how dare you mention me divorce? Huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapaalala sa iyo, ngunit pagkatapos ng diborsyo, hindi ka na makakatira sa isang malaking apartment na may sukat na ilang daang metro kwadrado o magmaneho ng Audi. Pang-aasar ni Jordan. Ha, malaking apartment. Audi. Hindi ko ito kailangan. Sagot ni Hailey, naman, matagal na kitang gustong hiwalayan, at hindi ko alam kung anong kalokohan ang ginawa ng lolo ko para pakasalan ako sa isang walang kwentang katulad mo. Ang mga Camden ay nakatakdaman lang na maging isang first-tier na pamilya at ang aming mga asset ay umaabot sa higit sa 100 milyon. Ang walang pera na tulad mo ay hindi karapat-dapat na maging asawa ko. Inayos ni Jordan ang kanyang mga gamit at pinutol siya. Ayaw na niyang marinig ang patuloy niyang pang-insulto sa kanya. Pumunta tayo sa opisina ng abogado bukas ng umaga para makipagdiborsyo. Hindi ako makakapunta bukas, agad na pabulaanan ni Hailey. Ito ay ika-negatibo 80 na kaarawan ng aking lola bukas at lahat kami ay kailangang magtipon sa kanyang bahay bago mag-negatibo 1-0 ng umaga. At saka, kailangan ko ring pag-usapan ito sa aking pamilya. Inayos ng mga matatanda ni Hailey ang kanilang kasal. 3 taon na ang nakalilipas, walang karapatang tumanggi si Hailey sa kasal na inayos ng kanyang pamilya. Ngayon, wala rin siyang karapatan na buwagin ang kasal na isinaayos ng kanyang pamilya. Ito ang buhay ng karamihan sa mga miyembro ng mayayamang pamilya. Mayroong maraming mga bagay na lampas sa kanilang kontrol. Alam ni Jordan na hindi makapagdesisyon si Hailey para sa kanyang sarili. Pag-usapan ang iyong pamilya sa lalong madaling panahon. Hihintayin ko ang tawag mo. Pagkatapos noon, umalis si Jordan, bitbit ang kanyang maleta. Bastos! Walang kwenta. Siguradong pagsisisihan mo ang paghihiwalay mo sa akin. Sa loob ng ilang araw, luluhod ka na at magmamakaawa na makipagkasundo ako sa iyo. Walang humpay ang pagmumura ni Hailey kay Jordan hanggang sa makarating na siya sa elevator, pero hindi niya ito pinansin. Ang dahilan ay alam niya kung gaano katawa ang mga sinabi ni Hailey. Bakit luluhod ang isang tycoon na may net worth na mahigit 100 bilyon sa isang pamilya na multimillionaire lang? Hailey, masyado kang maraming iniisip. Sa Mountain Villa area ng Orlando, 10:00 ng sumunod na umaga. Ito ang ika-negatibo 80 na pagdiriwang ng kaarawan ng matandang matriarch ng Camdens. Ang birthday banquet ay gaganapin sa pinakamagandang hotel sa Orlando. Bago ang pagdiriwang, hiniling ng matandang Mrs. Camden na magtipon ang lahat sa villa kung saan siya nakatira. Maligayang kaarawan, Lola. Nanay, hiling ko sa iyo na mahaba ang buhay at mabuhay hanggang sa edad na 200. Mayroong isang malaking grupo ng mga tao sa villa, at lahat sila ay mga anak at apo ng matandang Mrs. Camden. Ang matandang Mrs. Camden ay may 2 anak na lalaki, ang nakatatanda ay si Herman Camden at ang nakababata ay si Benedict Camden na siya ring ama ni Hailey. Nagkaroon si Herman ng isang anak na lalaki na nagngangalang Drew at isang anak na babae na nagngangalang Elle, na parehong kasing edad ni Hailey. Hawak ng matandang Mrs. Camden ang kapangyarihang gumawa ng mga desisyon para sa negosyo ng pamilya at siya ang may huling desisyon sa mga aset na nagkakahalaga ng higit sa $100 milyong. Kaya naman, sinisikap ni Herman at Benedict ang kanilang makakaya na pasayahin ang matandang ginang Camden at isulat ang kanyang magagandang aklat upang makatanggap sila ng mas malaking bahagi ng mana. Ang matandang Mrs. Camden ay nakaupo sa gitna ng sala sa isang mahogany chair na nagkakahalaga ng $100,000, may hawak na poodle at tinitingnan ang mga regalong natanggap niya mula sa kanyang mga anak at apo. Masaya siyang tumango habang nakikinig sa birthday wishes nila.
Bigla, nakita niya ang isang tumpok ng tae na inilabas ng poodle sa ilalim ng upuan. Nasaan ang walang kwentang manugang na yon? Tanong ng matandang Mrs. Camden. Dalhin mo siya dito para linisin ito. Ang walang kwentang manugang na tinutukoy ni old Mrs. Camden ay si Jordan. Si Jordan ay kumukuha ng dumi ng poodle sa nakalipas na 3 taon. Tumingin si Herman sa silid at naguguluhan na sinabi, "Ha? Parang wala ang walang kwentang Jordan na yon." Nagalit ang matandang Mrs. Camden. Ano? Ika-negatibo 80 kaarawan ko ngayon. How dare na hindi siya magpakita? Hailey, anong nangyayari? Magalang na sagot ni Hailey, baka pumasok na siya sa trabaho. Trabaho? Para maghatid ng takeout. Hahaha, nakakatuwa. Tumanggo si Elle. Sinimulan din kutyain ni Drew, sobrang kahiyan niya sa mga Camden. Nabangga ko siya minsan noong nagmamaneho ako sa aking Maserati, ngunit hindi ako nangahas na sabihin sa mga kaibigan ko na miyembro siya ng aming pamilya. Nag-init ang mata ng matandang Mrs. Camden habang sumisigaw, pabalikin mo siya dito ngayon. Hindi niya alam kung paano sundin ang mga pangunahing patakaran. Nang makita niya kung gaano nagalit ang kanyang lola, wala siyang ibang nagawa kundi ang magsabi ng totoo. Lola, hindi siya dumating ngayon dahil maghihiwalay kami. Hiwalayan? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na makipagdiborsyo? Hindi mo ba alam na ang kasal nyo ay napagdesisyonan ng yumaong lolo mo? Saway ng matandang Mrs. Camden. Si Hailey ay hindi nangahas na maging walang galang at lumuhod sa lugar habang umiiyak. Lola, hindi ako nangahas na salungatin ang kagustuhan ni Lolo, pero si Jordan napakabuli niya. Nakaramdam ng kirot sa puso nang makita niyang dumilat ang mga mata ni Hailey, lumapit ang matandang Mrs. Camden para tulungan siyang tumayo. Hailey, stop crying, apo kita, at live-in-law lang siya. Sabihin mo sa akin kung paano kanya binubuli. Tuturuan ko siya ng leksyon sa ngalan mo. Pinunasan ni Hailey ang mga luhang pinilit niyang tumulo at pagkatapos ay sinabi sa lahat, may karelasyon si Jordan sa ibang babae. Ano? Nanginig ang katawan ng matandang Mrs. Camden nang marinig ang akusasyon ni Hailey. Buti na lang at nakareact agad si Herman at lumapit para hawakan siya. Hinipan ng matandang Mrs. Camden ang kanyang pangitaas. Hayop siya. Sa nakalipas na 3 taon, hinayaan namin siyang manatili sa isang marangyang apartment at binigyan siya ng marangyang sasakyan para magmaneho at hindi man lang niya inilaan ang kanyang sarili sa iyo at manatiling tapat sa iyo. How dare he involved sa isang affair? Pinili ni Hailey na laruin ang sisi at maling inakusahan si Jordan ng panloloko sa kanya. Kaya, madali niyang nakuha ang tiwala ni old Mrs. Camden. Ang dahilan ay alam ni Hailey kung paano itago ng mabuti ang kanyang tunay na kulay at palaging kumikilos bilang isang mabuting babae sa harap ng kanyang pamilya. Kung hindi dahil nasagasaan siya nito sa hotel at nasaksihan ng sarili niyang mga mata ang lahat, iisipin pa rin ni Jordan na puro at mabait na babae si Hailey, kahit medyo mayabang ito. Galit na pinagalitan si Jordan ng mga magulang ni Hailey na niloko rin ng kanilang anak. Sa kaibahan, si Herman at ang kanyang mga anak ay nagkaroon ng kabaligtaran na reaksyon. Elle gloated, Hailey, hindi ka ba kilala bilang number 1 beauty sa Orlando? Mayroon kang magandang figura at magandang mukha. Bakit ka magiging inferior sa ibang babae? Si Elle ay may kahanga-hangang figura. Nakatanggap siya ng higit sa 100 milyong likes at higit sa 1 milyong tagahanga nang makita ang kanyang likod sa isang video sa isang platform ng maikling clip sharing. Sa lahat ng mga host na piniling huwag ihayag ang kanilang mga mukha, siya ang may pinakamaraming tagahanga. Gayunpaman, ang kanyang hitsura ay karaniwan at masyadong ordinaryo kumpara kay Hailey. Kaya, palagi niyang tinitingnan si Hailey na may paninibugho. Ngumiti si Drew at bumulong, Hailey, huwag mo akong sisihin sa pagpuna sa'yo, pero may dapat kang sisihin. Tumanggi kang hayaan siyang makipagtalik sa'yo sa 3 taon ng inyong pagsasama. Kahit maganda ka, walang kwenta kung hindi ka niya makuha. No wonder may affair si Jordan, hahaha. Sa puntong ito, tumayo para sa kanya ang ina ni Hailey, si Sylvie. Drew, mali mo yan. Mas mataas ang status ni Hailey kaysa kay Jordan. Kung ginawa niya ang kanyang kasal sa walang kabuluhang iyon, hindi ba ito ay isang insulto sa kanya? Masisira rin nito ang katawan niya. Napayuko si Drew sa panghahamak. Iniisip mo lang na panatilihing malinis siya para makapag-asawa siya ng mayaman pagkatapos makahanap ng pagkakataong mapaalis si Jordan, hindi ba? Sabi ni Sylvie, ikaw Lee.
Tama na, tigilan mo na ang pakikipagtalo. Ang matandang Mrs. Camden ay sumigaw. Kahit ganyan si Hailey, wala siyang dahilan para makipagrelasyon. Para saan niya kinukuha ang pamilya namin? Kunin mo ang halimaw na iyon na pumunta dito ngayon. Kailangan ko siyang parusahan ng mga alituntunin ng pamilya. Gusto niyang parusahan siya ng mga alituntunin ng pamilya. Ang mga lalabag sa mga alituntunin ng pamilya ng mga Camden ay papatawan ng matinding parusa, na ang pinakasimple ay ang pambubugbog ng tabla at hindi makalakad ng ilang araw, at ang pinakamalubha ay ang putol na daliri. Tinawagan ni Hailey si Jordan sa lalong madaling panahon. Anong problema? Sinagot ni Jordan ang telepono. Sumagot si Hailey, gusto ni Lola na pumunta ka. Hindi. Binaba ni Jordan ang telepono kaagad. Hindi inaasahan ni Hailey na maglalakas loob si Jordan na pabulaanan dito sa ganoong katiyakang paraan. Ibinaba niya ang telepono at sinabi sa kanyang lola, hindi siya darating. Nang makita kung gaano ka-awkward ang sitwasyon, galit na sinabi ni Sylvie. Nay, 80th birthday celebration mo ngayon. Maging abala tayo sa pagdiriwang at huwag pansinin ang walang kabuluhang iyon. Gayunpaman, matigas ang ulo ni old Mrs. Camden. Hanggat ito ay isang bagay na ibinigay ng mga Camden, kailangan niyang narito, hindi alintana kung siya ay tao o isang aso. Pagkasabi nun ay tumingin siya kay Drew. Drew, dalhin mo siya. CJ. Binuksan ni Drew ang kanyang mga daliri. Madalas niyang binubuli si Jordan at naisip na ito ay isang magandang pagkakataon upang maigalaw ang kanyang mga paa. Pagkaalis ni Drew, bumalik si old Mrs. Camden sa mahogany chair at hinaplos ang kanyang poodle. Noon lang natahimik ang kanyang damdamin. Pagkatapos noon, sinabi ng matandang Mrs. Camden, tinawagan ko kayong lahat na pumunta ng maaga ngayon dahil may sasabihin ako sa inyo. Si Herman, Benedict at ang iba pa ay naupo ng tuwid at nakinig sa sasabihin ng matandang Mrs. Camden. Sinabi ng matandang Yenje, Camden, kahapon, ang isang taong lumitaw ng wala saan ay hinirang bilang bagong chairman ng Ace Corporation. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang pangalan o kung saan siya nanggaling. Tulad ng iyong nalalaman, ang Landmark Realty at ang Ace Corporation ay nasa isang kooperatiba na relasyon at kasalukuyang nakikipagnegosasyon sa isang $70 milyong na financing deal. Hindi pa pinipirmahan ang kontrata, kaya ang pinakamahalagang gawin ngayon ay magkaroon ng magandang relasyon sa bagong hinirang na chairman ng Ace Corporation. Ang Landmark Realty ay pagmamay-ari ng Camdens, na bumuo ng New City Residential Estate kung saan nakatira si Hailey. Ang Landmark Realty, gayunpaman, ay humarap kamakailan sa ilang mga issue sa kanilang mga pondo at apurahang kailangan nila ang Ace Corporation upang mamuhunan ng $70 milyong sa kanilang kumpanya. Matapos ang mga salita ni old Mrs. Camden, malinaw na ang sinumang maaaring makipag-ayos sa $70 milyong na issue sa pamumuhunan sa bagong hinirang na chairman ng Ace Corporation ay gagantimpalaan. Ang reward ay maaaring isang promosyon sa negosyo ng pamilya o isang bagay na naugnay sa panghuling otoridad sa negosyo o mana. Si Benedict ang unang nagsalita. Nay, ipaubaya mo na sa akin ang bagay na ito. Gagawin ko ang lahat para magkaroon ng magandang relasyon sa bagong chairman ng Ace Corporation. Herman Gibb, anong karapatan mo para mamuno? Ako lagi ang may hawak ng financing, kami na ni Drew ang bahala dito. Nang makitang handang mag-ambag silang dalawa, ngumiti ang matandang Mrs. Camden. Ito ay ang aking ika-negatibo 80 kaarawan ngayon. Ang mga bisitang darating upang ipagdiwang ang aking kaarawan ay pawang mga kilalang tao na may mataas na katayuan at otoridad sa Orlando. Tanungin sila tungkol sa bagong pangulo habang ini-entertain ang mga bisita. Ipaubaya ko ang bagay sa unang makakaalam. Inay. Herman at Benedict Chorust. Umalis si Drew sa villa at pinaandar ang kanyang Maserati papunta sa bagong sementadong tarmac na kalsada. Si Drew ay humitit ng sigarilyo at nag-dial sa numero ng telepono ni Jordan. Anong problema? Tanong ni Jordan. Nang marinig ni Drew ang boses ni Jordan, tumawa siya at sinabing, Haha, Jordan, kinuwento lang ni Hailey sa amin ang lahat ng nangyayari sa inyong dalawa. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng lakas ng loob na gawin yon. Medyo nagulat si Jordan sa narinig. Nasabi na ba ni Hailey sa inyo ang lahat? Sagot ni Drew, meron siya. Siya ay umiiyak sa isang malungkot na paraan. Actually, sa tingin ko nasa kanya ang kasalanan. Para saan siya kumikilos na malinis at matayog?
Ang ganda lang ng mukha niya, di ba? Hindi siya kasing galing ni Elle. Anong masama kung matulog ka sa isang gabi? Inakala ni Jordan na umiyak si Hailey dahil nakonsensya siya kaya napabuntong hininga. Let bygones be bygones. Biglang tanong ni Drew, nasaan ka? Mag-usap tayo. Sumagot si Jordan, naghahatid ako ng takeout sa Green Park Residential Estate. Sabi ni Drew, oh, punta na ako dyan, hintayin mo ako. Malakas na inapakan ni Drew ang accelerator at nakarating sa entrance ng estate sa loob ng ilang minuto, saktong nakita ko si Jordan na papalabas sa kanyang motor. Hindi bumaba ng sasakyan si Drew at sa halip ay ibinaba ang bintana sa passenger side. Hop in. Gusto kang makita ni Lola. Naisip ni Jordan na gusto siyang makita ng matandang ginang Camden dahil gusto niyang makiusap para sa kanyang apo. With steel in his voice, Jordan said, kahit magmakaawa ang lola mo para kay Hailey, walang kwenta. Hiwalayan ko talaga siya. With a look of puzzlement, Drew exclaimed, Rascal, anong iniisip mo? Sa tingin mo ba gustong makiusap ng lola ko sa'yo? Gusto kanyang parusahan ayon sa mga tuntunin ng pamilya. Nahihirapang imulat ni Jordan ang kanyang mga mata dahil sa silaw ng sikat ng araw. Gayunpaman, nabigla siya. Parusahan ako ayon sa mga tuntunin ng pamilya. Sa anong batayan? Sumigaw si Drew, sa anong dahilan? Mayroon kang isang relasyon sa labas ng kasal, at mayroon kang pisngi upang itanong ang tanong na yon. Natutuwa akong makita ang kahabag-habag na kalagayan ni Hailey ngayon, ngunit kahit na ano, siya ay isang Camden at dahil binigo mo kami, karapat-dapat kang mamatay. Natigilan si Jordan. May extramarital affair ako. Yun ba ang sinabi ni Hailey? Hindi akalain ni Jordan na si Hailey ang magbibintang at magbibintang sa kanya ng panloloko kapag siya ang gumawa sa kanya ng cuckold. Itong walang hiyang babaeng ito. Kahit gusto mong mangbuli ng iba, dapat alam mo ang limitasyon mo. Naiinip na sabi ni Drew, okay, cut the crap and get inside the car. I-entertain muna namin ang mga bisita sa hotel. Paparusahan ka namin pagkatapos ng piging sa karawan. Maaari mong ipaliwanag kay Lola ang tungkol sa iyong diborsyo. Na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata, sumigaw si Jordan, sabi ko, hindi ako pupunta. Galit din si Drew. Bastos ka, nangangati ka na naman sa pambubugbog ha. Habang sinasabi niya iyon, binuksan ni Drew ang pinto ng kotse, lumabas ng kotse, at tumakbo patungo kay Jordan na nakasakay sa kanyang motor. Binatukan niya si Jordan. Sa kanyang sorpresa, nahuli siya ni Jordan sa pamamagitan ng pag-urong ng motor, matagumpay na nakaiwas sa sipa ni Drew. Pagkatapos noon, bumaba si Jordan sa motor, sumugod kay Drew, at sinipa siya ng malakas sa bituka. Boom! Si Drew ay isang playboy na may maraming kasintahan at mahina ang katawan dahil sa kanyang sobrang aktibo sa sex life. Kaya naman, mabilis na lumipad ang sipa ni Jordan. Ikaw wala kang kwenta, how dare you fight back? Nagulat si Drew. Sa nakalipas na 3 taon, ilang beses nang binubuli ni Drew si Jordan. Kahit na nang bully si Jordan sa harap ng pamilya ni Hailey, hindi kailanman nangahas si Jordan na gumanti. Ngunit ngayon, si Jordan, ang live-in na manugang, ay talagang binugbog ang hinaharap na kahalili ng mga Camden. Tumayo si Drew at kumuha ng fruit knife sa bowl ng Maserati. Tahol siya sa galit, parurusahan kita sa ngalan ni Lola. Sasaksakin kita hanggang mamatay. Hush! 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 Sumugod si Drew patungo sa Jordan at tinaga siya ng 3 beses, ngunit naiwasan ng huli ang mga pag-atake ng walang kahirap-hirap. Sinimulan ni Jordan ang pagsasanay sa martial arts noong siya ay 5 taong gulang at hindi tumigil sa paggawa nito sa loob ng mahigit 10 taon. Tinuruan siya ng pinakamahusay na martial artist sa parehong lokal at internasyonal na komunidad. Si Drew at ang kanyang fruit knife ay hindi kayang saktan si Jordan. Kasing bilis ng kidlat ang kamay ni Jordan, at sa isang malakas na hampas ay tinamaan niya ang pulso ni Drew, dahilan para malaglag niya ang fruit knife sa lupa. Kasabay nito, sinuntok ni Jordan si Drew sa mukha, gamit ang ilang Wing Chun moves bago muling makuha ni Drew ang kutsilyo. Smack-smack. Bumagsak si Drew sa lupa, hindi nangahas na hampasin muli si Jordan. Tumingin si Jordan kay Drew mula sa itaas at nagbabala, sabihin mo kay old Mrs. Camden na hindi na ako aso ng pamilya mo na lalabas at lalabas kung gusto mo. Maliban kung payag ako, walang sinuman ang maaaring magtangkang takutin ako. Pagkasabi niyon ay sumakay na si Jordan sa kanyang motor para ihatid ang susunod na takeout order.
Nasugatan at namamaga na si Drew, ngunit hindi na siya nagpunta sa ospital dahil pakiramdam niya ay magandang pagkakataon iyon para makuha ang simpatya ng kanyang lola. Nabugbog ng mga pasa, nagmaneho siya pabalik sa Mountain Villa. Sabay-sabay na lumabas ng villa ang matandang Enres Camden at ang iba pa na nakahanda na silang pumunta sa hotel para tanggapin ang mga bisita. Drew, bumalik ka na. Nakita ng ina ni Drew, si Adeline Walter, ang pamilyar na dilaw na Maserati na nagmamaneho at itinuro ito sa harap ng matandang Mrs. Camden. Ngumiti at tumango ang matandang Mrs. Camden. Si Drew pa rin ang pinaka-epektibo. Ang akala ng lahat ay ibinalik ni Drew si Jordan, ngunit si Drew ay bumaba ng kotse nang mag-isa na puno ng mga sugat ang mukha na ikinagulat nila. Ang matandang Mrs. Camden ay labis na nalungkot. Si Drew ang nag-iisang lalaking inapo ng ikatlong henerasyon, kaya ito na ang katapusan ng linya ng paghalili ng mga Camden kung may mangyari sa kanya. Mahal kong apo, paano ka nabugbog ng ganito? Sinong bumugbog sa'yo? Nag-aalalang tanong ng matandang Mrs. Camden. Umiyak si Drew at nagreklamo, Lola, ang natalo na asawa ni Hailey ang sumakit sa akin. Ano? Galit na galit si Herman at itinuro si Benedict at ang kanyang pamilya. Kayong mga walang kwenta, how dare you hit Drew? Dapat bigyan mo ako ng paliwanag para sa bagay na ito. Nagpanik din sina Benedict at Sylvie. Dahil si Jordan ang kanilang manugang, tiyak na sila ang dapat sisihin. Ang lahat ng walang kabuluhang ito ay lumilikha ng gulo para sa amin. Kapag nakita ko siya, sasampalin ko ang bibig niya. Mabangis na sabi ni Sylvie. Tawag na ba tayo ng pulis? Lola. Tanong ni Drew kay old Mrs. Camden. Hindi nagustuhan ng matandang Mrs. Camden ang pakikitungo sa pulisya. Ito ay isang usapin ng pamilya, huwag mag-alala, sisiguraduhin kong makukuha niya ang parusang nararapat sa kanya. Tumingin ang matandang Mrs. Camden kay Herman. Herman, alam kong may kilala kang kaibigan sa triad. Hilingin sa kanila na turuan ang hayop na iyon ng isang mahirap na leksyon at ibalik siya sa akin. Sa pagtingin sa mga sugat sa mukha ng anak, ninanais ni Herman na balatan niya si Jordan ng buhay. Kaya naman, agad niyang tinawagan ang isang kaibigan na miyembro ng triad. Makalipas ang kalahating oras, sa hagdanan ng isang residential estate. Isa itong maraming palapag na gusali na walang elevator. Kakahatid lang ni Jordan ng takeout at handa ng bumaba. Biglang lumitaw ang isang peres ng brownie tattooed men na mahigit 1.85 metro ang taas at tumitimbang ng halos 100 kilo bawat isa. Ikaw si Jordan, di ba? Sumama ka sa amin. Tanong ng isa sa mga lalaking may tatoo. Tinignan ni Jordan ang dalawang lalaki at alam niyang ipinadala sila ng mga Camden. Sabi ni Jordan, ngayon ang huling araw ko ng pagtatrabaho bilang takeout delivery man. Wala akong pupuntahan. Si Jordan ang tipong kumpletuhin ang kanyang nasimulan. Dahil na-appoint bilang bagong chairman ng Ace Corporation, ngayon na talaga ang huling araw niya bilang delivery man. Lahat ng trabaho ay dapat igalang. Kaya naman, nais niyang wakasan ang kanyang karera sa paghahatid pagkatapos na makumpleto ito sa kasiyahan. Mukhang gusto mong gawin ito sa mahirap na paraan. Agad namang umatake ang dalawang matipunong lalaki ng walang kalokohan. Mukhang dehado si Jordan sa makipot na hagdanan dahil mas maliit siya sa kanila. Gayunpaman, madaling naiwasan ni Jordan ang kanilang mga suntok at walang kahirap-hirap na tumalon sa rehas ng hagdanan. Pagkatapos ay sinipa niya ang isa sa mga ito sa kanyang mukha. Damn! Napakasakit ng sipa ng bastard na ito. Agad na dumugo ang ilong ng taong sinipa. Ngumiti si Jordan at sinabing, isa akong 4th degree black belt. Ako ay isang 9th degree black belt. Nagalit ang umatake kay Jordan at sinubukan din siyang sipain. Tumalon pababa si Jordan mula sa rehas, at sinuntok niya ulit bago umiling at tinuya ang kabilang partido. Si Jordan ay talagang isang ika-4 na antas na itim na sinturon. Ang average na edad ng 4th degree black belt holder ay hindi bababa sa 55 taong gulang at pataas. Malinaw, hindi niya alam ang tungkol doon. Si Jordan ay nagsasanay ng martial arts sa loob ng maraming taon at hindi lang taekwondo ang natutunan niya. Bang! Tinalo ni Jordan ang kanyang mga kalaban hanggang sa sumuka ng asido gamit ang estilong Bruce Lee na mga suntok. Boom! Sa isang over-the-shoulder throw, malakas siyang hinampas ni Jordan sa lupa. Ang dalawang propesyonal na manlalaban ay tinalo ni Jordan.
Sa paiging sa kaarawan ni Old Mrs. Camden sa Marriott Hotel ng Orlando. Sinabi ni Herman kay Old Mrs. Camden na may hitsura ng kahihiyan, "Nay, ang mga profesional na mandirigma na kinuha ko ay napilaya ni Jordan." Ano? Nagulat ang lahat. Profesional na manlalaban din ba itong Wastrel? Wala bang sinuman ang makakaharap sa halimaw na ito? Galit na hinampas ng matandang Mrs. Camden ang mesa. Sa sandaling ito, dumating si Ryan Dunn, ang pangkalahatang ahente ng Uber Eats, na may dalang regalo sa kaarawan para kay Old Mrs. Camden. Nang makita si Ryan ay biglang ngumiti si Herman. Si Ryan ay walang tao sa Orlando. Ilang taon na ang nakalilipas, nang ang mga serbisyo sa paghahatid ng takeout ay hindi mahusay na natanggap, gumastos lamang siya ng $30,000 upang maging pangkalahatang ahente ng Uber Eats para sa Orlando. Malamang na mahirap gawin yon ngayon kahit na tumaas ang presyo ng 10 beses. Mula nang kumita siya ng makatwirang halaga ng pera mula sa Uber Eats, sinisikap ni Ryan na makisama sa upper-class society ng Orlando. Dahil ika-negatibo 80 na kaarawan ngayon ni Old Mrs. Camden, nagpasya si Ryan na samantalahin ang pagkakataong maging pamilyar sa mga Camden. Mr. Dunn, maligayang pagdating, naging maayos ka ba kamakailan? Lumapit si Herman para batiin siya ng nakangiti. Hinawakan ni Ryan ang isang bote ng red wine gamit ang isang kamay at nakipagkamay kay Herman ang isa. Salamat sa pag-aalala mo, Mr. Camden. Magaling na ako. Pagkatapos ay naglakad siya patungo kay Old Mrs. Camden at iniabot sa kanya ang bote ng red wine. Matandang Mrs. Camden, narinig kong nag-enjoy kang uminom. Isa itong bote ng 1,900 at 70 Domaine de la Romanie Conti wine. Binabati kita ng isang maligayang kaarawan at mahabang buhay. Bumangon ang matandang Mrs. Camden at nagpasalamat sa kanya, "Salamat, Mr. Dunn, napakaalalahanin mo yon." Pagkatapos noon, nagtanong si Ryan, "Kumusta ka, Old Mrs. Camden?" Napabuntong hininga ang matandang Mrs. Camden. Nang makita ito, agad na tinanong ni Ryan si Herman, "Mr. Camden, mukhang wala sa magandang mood si Old Mrs. Camden." Napabuntong hininga si Herman at sinabing, "Hindi ako natatakot na kutyain mo, pero malas talaga kami. Natatandaan mo pa ba yung live-in-in-law kong si Jordan Steele?" Tumango si Ryan. 3 taon na ang nakalilipas, si Hailey, nakilala sa kanyang nakamamanghang kagandahan sa Orlando, ay nagpakasal sa isang karaniwang lalaki. Ang kanyang kasal ay nagdulot ng lubos na kabuluhan sa Orlando. Noon, hinihiling din ni Ryan na siya ang nasa lugar ni Jordan. Katulad ni Jordan, siya ay isang nobody who came from a humble background. Gusto rin niyang magpakasal sa isang mayamang babae. Sabi ni Herman, "Hindi lang nanloko ang bastos na yon, sinaktan pa niya ang anak ko. Nakita mo kung paano binugbog ang anak ko." Noon lang napansin ni Ryan ang sugat sa mukha ni Drew. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Ryan ay inilagay din sa isang mahirap na lugar. Isa lang siyang nobody. Paano siya nababagay na makialam sa mga gawain ng pamilya ng iba? Sabi ni Ryan, "Sayang naman at wala akong koneksyon sa Orlando." Kung hindi mo malulutas ang bagay, Mr. Camden, duda ako na matutulungan din kita. Kung hindi, talagang tuturuan ko ng leksyon ang walang utang na loob na ito. Tinapik ni Herman ang balikat ni Ryan at sinabing, "Mr. Dunn, masyado kang mahinhin. Talagang matutulungan mo ako dito. Empleyado mo ang pump na yon." Naghahatid siya ng takeout sa ilalim ng Uber Eats. Hindi napigilan ni Drew ang magsalita. Nang marinig ang kanyang sinabi, agad na natuwa si Ryan. Empleyado ng Uber Eats si Jordan. "Mr. Camden, ipaubaya mo na sa akin ang paghawak nito." Si Ryan ang pangkalahatang ahente ng Uber Eats sa Orlando at may ganap na otoridad na tanggalin si Jordan. Sa katunayan, lubusan din siyang ipinaalam sa kinaroroonan ni Jordan. May tinawagan kaagad si Ryan. "Hello, Claire. Tingnan ang numero ng empleyado ni Jordan Steele at ang kanyang kasalukuyang lokasyon. Okay, mag-assign ng order kay Jordan ngayon, ipahatid mo siya sa Marriott Hotel." Pagkatapos tumawag, magalang na sinabi ni Ryan kay Old Mrs. Camden. "Matandang Mrs. Camden, darating kaagad ang espongha na yon. Tatayo ako para sa'yo mamaya." Nagsimulang umiti ang matandang Mrs. Camden, Herman, at Drew. Makalipas ang 15 minuto, dumating si Jordan sa entrance ng Marriott Hotel sakay ang kanyang motor. Dinyal ni Jordan ang numero ng telepono ng customer at sinabing, "Mr. Dunn, dumating na ang iyong takeout. Nasa entrance ako ng Marriott Hotel. Mangyaring lumabas upang kunin ito."
Si Ryan ay nakikipag-chat kay old Mrs. Camden at sa iba pa sa lobby ng hotel. Utos ni Ryan, ipadala mo. Tumingala si Jordan sa marangyang banner sa entrance ng hotel na nakasulat, Happy 80th birthday, old Mrs. Camden. Bukod pa rito, ang Marriott Hotel ang pinakamagandang hotel sa Orlando para sa mga piging ng kaarawan. Kaya naman, itinuring niyang naroon ang pamilya ni Hailey. Sabi ni Jordan, bawal pumasok sa hotel ang mga takeout delivery. Mangyaring lumabas upang kunin ito. Tinakpan ni Ryan ang mikropono ng cellphone at humingi ng tagubilin kay old Mrs. Camden, sige, hintayin mo ako sa pinto. Pagkalipas ng 2 minuto, lumabas si Ryan at ang mga Camden. Ipatupad ang mga alituntunin ng pamilya. Damn it! Napagtanto ni Jordan na ito ay isang bitag na inilatag ng mga Camden upang akitin siya. Dire-diretsong naglakad si Ryan papunta kay Jordan at sinigawan siya. Tanggalin mo ang damit at sombrero na suot mo. Naguguluhang nagtanong si Jordan, ano ang ibig mong sabihin? Sa pagkakataong ito, lumapit si Drew na nakangisi. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba kung sino siya? Boss mo siya. Siya si Ryan Dunn, ang general agent ng Uber Eats sa Orlando. Malamig na yumuko si Ryan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ipatawag kita sa manager, si Claire. Maya-maya, tinawagan ni Claire si Jordan. Jordan, anong ginawa mo para magalit si Mr. Dunn? Pinaalis ka na niya. Ngumisi si Jordan dahil hindi niya akalain na magtatapos ng ganoon ang career niya bilang takeout deliver. Sa totoo lang, nasiyahan siya sa paghahatid ng takeout dahil pinapayagan siya nitong makilala ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay at sanayin ang init ng ulo at karakter ng isang tao. Gusto niyang wakasan ang kanyang karera bilang tagahatid ng takeout ng perpekto, ngunit sinira ng bastos na si Ryan ang kanyang plano. Sinimulan ng sigaw ni Ryan si Jordan, bilisan mo tanggalin mo yang damit mo. Pinaalis na kita. Ang kanyang mga damit, sombrero, at motor ay lahat ay pag-aari ng Uber Eats. Dahil si Jordan ay tinanggal, hindi na siya kwalipikadong gamitin ang mga ito. Naman, sa malungkot na ekspresyon, tinanggal niya ang dilaw na uniforme ng tagahatid ng takeout sa harap ng lahat. Hahaha, para siyang aso. Tumawa si Drew at sumandal. Sumigaw si Herman, walang anuman. Hindi ba napakayabang mo ngayon lang? Ang lakas ng loob mong saktan ang anak ko. Subukan mong gawin iyon ngayon. Empleyado ni Ryan ngayon si Jordan at walang choice kundi sundin siya. Hinubad niya ang kanyang uniforme at inihagis sa motor. Mr. Dunn, nabalitaan ko na ang proxy mo para sa Uber Eats ay magtatapos ngayong taon, tama ba? Natigilan si Ryan saglit habang nagtanong, ano ang kinalaman niyan sa'yo? Tumawa si Jordan at sinabing, hindi mo na kailangang pumunta sa kabisera para pag-usapan ang pag-renew ng kontrata. Hindi ka na magiging general agent. Naalala ni Jordan kung sino ang may-ari ng Uber Eats. Tinanggihan ng lolo ni Jordan ang kanyang pagtatangka na makilala ang Stiles ilang taon na ang nakalilipas. Sa isang tawag mula sa Jordan, mawawala si Ryan sa Orlando. Umaasa pa rin si Ryan na kumita ng mas malaki bilang general agent kaya nagalit siya. Sino ka sa tingin mo? Hihinto ba ako sa pagiging proxy agent dahil lang sa sinabi mo? Alam mo ba kung gaano ako ka-close sa boss ng Uber Eats? Noon, walang optimistic tungkol sa takeout delivery, pero tinidor ko ang pera para iligtas siya. Sa pagkakataong ito, gagastos ako ng $1,000,000. Ngumisi si Jordan at sinabing, kahit gaano karaming pera ang ilabas mo, hindi ka na pwedeng maging general agent. Maaari mong subukan kung hindi ka naniniwala sa akin. Sabi ni Ryan, ikaw Lee. Sa puntong ito, biglang nagsalita si old Mrs. Camden. Jordan, wala kang kwenta, huwag kang magmayabang. Niloko mo muna si Hailey, tapos binugbog mo ang apo ko. Ngayon, paparusahan kita sa pamamagitan ng paggamit ng mga alituntunin ng pamilya. Ang lakas ng loob mong pumasok. Tumango si Jordan. Bakit hindi? Napatingin si Jordan sa entrance ng Marriott Hotel. Bukod sa mga prestihiyosong Camden, marami pang bisita ang nandoon para dumalo sa handaan. Alam ni Jordan na ang mga bisitang iyon ay mga kilalang tao sa Orlando. Lahat sila ay mga opisyal ng gobyerno, mga amo ng mafia, mga negosyante, at mga artista na ang lakas ay hindi maisip ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Jordan ang kahit katiting na takot sa harap ng mga bigwig na ito. Gayon lang sila sa maliit na lungsod ng Orlando.
Ang mga nawawalan ng pakinabang o kapangyarihan ay minamaliit. Sinundan ni Jordan ang mga Camden sa lobby ng hotel sa isang matatag na lakad. Nabook na nila ang buong hotel para sa piging sa kaarawan ni Old Mrs. Camden, at sa makatuwid, walang mga tagalabas sa lobby maliban sa mga server. Pagkapasok ni Jordan, kahit ang mga server ay umiwas sa kanila. Ang matandang Mrs. Camden ay nakaupo sa isang upuan sa gitna ng sala. Sa kabila ng kanyang taas na 1.6 metro, siya ay mukhang marangal at maharlika. Basta. Lumuhod ka agad. Tumingin si Jordan sa paligid at nagtanong, bakit ko gagawin yon? Nagtanong ang matandang Mrs. Camden, 3 taon na ang nakalipas, noong naging manugang ka ng mga Camden. Nangako ka na paparusahan ka ayon sa batas ng pamilya namin kapag binigo mo kami. Nananatili pa rin ba ang pangakong iyon? Itinuwid ni Jordan ang kanyang likod at napabulalas, syempre. Sige, dalhin mo dito ang Dragon Ruler ko. Utos ng matandang Mrs. Camden, at agad na ibinigay ni Herman ang Dragon Ruler na matagal na niyang inihanda. Ang metal na Dragon Ruler na naiwan ng mga ninuno ng Camdens ay mas malaki kaysa sa isang ordinaryong pinuno. Sa simula, ginamit ito bilang panukat, ngunit nang maglaon ay naging kasangkapan ito sa pagpapatupad ng parusa sa pamilya. Matapos matamaan ng ruler, ang sakit ay tatagal ng hindi bababa sa 3 araw. Hinawakan ang higanteng Dragon Ruler, sinabi ng matandang Yenje, Camden, mabuti at inamin mo ito. Isang tao, sampalin siya ng 20 beses. Matagal nang gustong tumayo ni Herman para sa kanyang anak kaya siya ang unang lumakad pasulong. Gayunpaman, inagaw ni Benedict ang Dragon Ruler mula sa kanya gamit ang isang kamay. Nay, hindi ko nahawakan ang aking manugang, kaya ako mismo ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Nang makahawak si Benedict sa ruler ay inagaw ito ni Sylvie sa kanya. Ako ang laging sumasampal sa kanya. Hayaan mo akong gawin ito. Ang ilan sa kanila ay nag-agawan para matamaan si Jordan. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Jordan na magsasalita din si Hailey. Siya ang asawa ko. Gagawin ko. Kinuha ni Hailey ang Dragon Ruler gamit ang kanyang payat na kamay na hindi kailanman hinawakan ni Jordan sa nakalipas na 3 taon. Tinitigan ni Jordan ang magandang side profile ni Hailey, ngunit pakiramdam niya ay nakakatakot ito. Ha, niloko mo muna ako pero pinagbibintangan mo ako na niloloko kita. Ngayon, gusto mo pa akong sampalin? Napakabuti mong asawa. Nag-asawa ako ng isang pambihirang hiyas. Hindi na magalit si Jordan. Sa gulat ng lahat, inagaw ni Drew ang higanteng Dragon Ruler at sumugod patungo sa Jordan. Aso, paano mo ako sinaktan? Sisirain ko yung mukha mo. Sinubukan ni Drew na iugoy ang Dragon Ruler sa mukha ni Jordan. Nakaugat sa lupa si Jordan nang hindi umiiwas. Hinawakan niya ang braso ni Drew gamit ang kaliwang kamay at saka pinaikot iyon, dahilan para sa halip ay sampalin niya ang sarili ng higanteng Dragon Ruler. Smack! Si Drew ay hinampas ng malakas sa mukha ng higanteng Dragon Ruler sa kanyang kamay. Dahil doon ay mas lalong sumama ang mukha niya na kanina pa nakakatakot. Lahat ay namangha. How dare a live-in-law na tamaan ang tagapagmana ng mga Camden? Tumayo ang matandang Mrs. Camden at sumigaw, bastos. How dare you act like a brat and make such scene here? Alam mo ba kung ilan ang mga opisyal ng gobyerno dito? Maaari ka na nilang arestuhin ngayon at ipakulong. Naniniwala si Jordan na totoo ang mga salita ni Old Mrs. Camden. Kadalasan, kilala ng mga mayayaman ang matataas na opisyal ng gobyerno, gaya ng mga Camden. Nagkaroon sila ng ugnayan sa mga kilalang figura ng kapangyarihan at tangkad. Gayunpaman, tumingin si Jordan sa mga panauhin at sinabi, sa palagay ko ay dapat na malinaw na nakita ng mga opisyal na si Drew ang unang nagtangkang hampasin ako ng sandata, at ipinagtatanggol ko lang ang aking sarili. Ang lahat ng mga bisita ay nakasuot ng ordinaryong damit sa halip na mga uniforme sa trabaho. Pero biglang nagsalita ang isa sa kanila na matangkad at may salamin. Gayunpaman, sinabi mo lang na tatanggapin mo ang parusa ayon sa batas ng pamilya. Gayunpaman, binalikan mo ang iyong salita noong oras na para ibigay ang parusa. Sa tingin mo ba dapat gawin iyon ng isang lalaki? Pagkatapos magsalita ng taong iyon, nagsisigawan ang mga tao. Halatang mataas ang katayuan niya. Nang marinig ang mga salita ng karamihan, umiti rin ang matandang Mrs. Camden. Sinabi ni Jordan, handa akong tanggapin ang parusa ayon sa batas ng pamilya Camden, ngunit kung may nagawa akong mali.
Sumigaw ang matandang Mrs. Camden, nagkaroon ka ng karelasyon sa likod ni Hailey at sinaktan mo pa ang apo ko. Hindi pa ba sapat yon? Napakunot ng noo si Jordan at sinabing, sa nakalipas na 3 taon, buong puso kong minahal si Hailey, at hindi pa ako nagbago ng puso. Apo mo ang nanloko sa akin. Nag-check-in siya sa isang kwarto kasama si Tyler sa Splendor Hotel kahapon. Pwede kang mag-check. Sa sandaling sinabi niya yon, naging masigla ang bulwagan habang ang mga bisita ay nagpapalitan ng kasiyahan. Tyler. Ang ibig mo bang sabihin ay Tyler Collins? Ang saon ng pamilya Collins? Matagal ko nang narinig na ang mga Camden ay naglalayon na ang saon ng mga Collin ay pakasalan si Hailey. Parang totoo. Talagang magkatugma ang Camdens at ang Collins, ngunit si Hailey ay maaari na lamang magpakasal muli pagkatapos ng diborsyo. Parang hindi tama na makipag-extramarital affair siya, di ba? Mukhang ang maalamat na pinakamagagandang babae ng Orlando ay hindi kasing dalisay ng ginawa niya. Nang marinig ang bulungan ng mga tao, namula si Hailey at napayuko sa kahihiyan. Lola lahat, huwag kayong maniwala sa kalokohan niya. Nakilala ko si Tyler kahapon para pag-usapan ang tungkol sa negosyo. Tulad ng alam mo, sinusubukan ng Landmark Realty na makipag-usap sa ilang mamumuhunan kamakailan, kaya nakilala ko si Tyler para sa bagay na yon. Tumawa si Jordan at sinabing, kailangan mo bang pag-usapan ang tungkol sa negosyo sa isang silid ng hotel, nakasuot ng bathrobe? Lahat ba ng tao dito kinukuha mo para tanga? Sa sandaling ito, isang pamilyar na tao ang pumasok sa bulwagan. Magsalita tungkol sa dyablo. Siya ang manliligaw ni Hailey, si Tyler. Hey, nandito na lahat. Si Tyler ay may kapansin-pansing hairstyle at nakasuot ng mamahaling damit na may ilang mga regalo sa kanyang mga kamay. Nang makita niya ang kaguluhan sa lobby ay medyo nagulat siya. Hinila agad ni Hailey si Tyler nang makita siya. Tyler, itong live-in-in-law ng pamilya natin ay nagpupumilit na may extramarital affair ako sa'yo. Mabilis, sabihin sa lahat na pumunta ako sa'yo kahapon para sa negosyo. Natigilan si Tyler, sa wakas ay napagtanto kung bakit nakatingin sa kanya ang lahat ng may kakaibang tingin. Pinandilata ni Tyler si Jordan at naisip, how dare this good-for-nothing who sprung this off his wife expose Lily affair with Hailey in front of so many people. Karaniwan para sa mga miyembro ng matataas na klase ang gumawa ng mga karumal-dumal na gawain. Gayunpaman, ang pinakamahalagang pagkakaiba sa pagitan nila at ng mga huligan ay, sa kabila ng kanilang mga maling gawain, nakagawa sila ng positibong imahe para sa kanilang sarili. Sabi ni Tyler, lahat, huwag makinig sa sinabi nitong walang kwentang Jordan. Inosente kami ni Hailey. Pumunta siya sa akin kahapon para lang maghatid ng dokumento sa akin. Jordan, sinabi mo na niloloko ka ni Hailey sa akin, ngunit mayroon ka bang anumang patunay, tulad ng mga video o larawan? Sa halip ay tinanong ni Tyler si Jordan. Alam ni Tyler na hindi inilabas ni Jordan ang kanyang cellphone para kumuha ng kahit anong litrato o video sa hotel kahapon. Ang tanging video na maaaring patunayan ang pananatili ni Hailey sa silid ng hotel ay tinanggal din ni Tyler, na nagawang gawin ito sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga koneksyon. Kailangan lang tumanggi ng mariin ngayon ni Tyler. Nang makitang walang ebidensya si Jordan, tumawa si Tyler at sinabing, lahat, ang dahilan kung bakit ako sinisiraan ni Jordan ay dahil sa ibang bagay. Siguro lahat kayo ay hindi alam ito, pero itong live-in-in-law ay nagtatrabaho din bilang part-time deliveryman. Nag-order ako ng takeout kahapon at siya mismo ang naghatid nito. Gayunpaman, siya ay may isang kakilakilabot na saloobin dahil lamang sa kanya ang Camdens bilang kanyang tagapagtaguyod at itinapon pa niya ang takeout na iniutos ko sa lupa. Kaya, binigyan ko siya ng 1-star rating. Nagkataon na nandito rin si Mr. Don, ang general agent ng Uber Eats. Mr. Don, maaari mong tingnan ang kanyang mga talaan ng paghahatid mula kahapon. Alam na ni Ryan ang numero ng empleyado ni Jordan. Kailangan lang niyang ipasok ang numero ng empleyado sa API para tingnan ang mga order ng takeout na inihatid kamakailan ni Jordan. Pagkatapos suriin, tumango si Ryan at sinabing, tama si Tyler. Nakatanggap siya ng 1-star rating kahapon. Ang dahilan ng masamang rating ay isang mahinang ugali at itinapon ang takeout sa lupa, eksakto tulad ng sinabi ni Tyler. Ang opinyon ng publiko ay nagbago din sa puntong ito at nagsimulang maniwala ang karamihan kina Ryan at Hailey. Tumingin si Jordan kay Hailey at sinabing, hindi mo ba ipapaliwanag kung bakit ko ibinagsak ang takeout sa lupa?
Humalukip-kip si Hailey, pinatingkad ang kanyang anyo habang nagpapanggap na inosente. Hindi ka matulungin sa trabaho at mahina ang iyong pagpaparaya. Hahaha, ang sabi. Gustong palakpakan ni Jordan si Hailey. How can she have the cheek para sabihin yan? Ibinagsak ng kanyang asawa ang mga bagay sa kanyang mga kamay nang makita niya ang kanyang asawa sa isang silid na may kasamang ibang lalaki, at gayon paman, sinisi niya ito sa kanya dahil sa hindi magandang pagpaparaya. Dapat ba akong magpanggap na hindi ko ito nakita at ibigay ang takeout sa iyong kasintahan bago lumuhod para magmakaawa na bigyan mo ako ng 5-star rating? Ikaw ang nagkamali sa trabaho. Gayunpaman, sinisiraan mo sina Tyler at Hailey. Tumahimik ka kung hindi mo kayang ipakita ang ebidensya. Hindi na mahalaga kung niloko ka niya. Wala kang karapatang gumawa ng eksena dahil live-in-in-law ka lang. Si Hailey ay isang sikat na hires ng isang mayamang pamilya sa Orlando, habang si Jordan ay isang live-in-in-law na hinamak ng lahat. Walang nagsasalita para kay Jordan habang nakatayo silang lahat sa gilid ni Hailey. Haha, ito talaga ang mundo kung saan ang mayayaman lang ang may say. Hindi gaanong nagpaliwanag si Jordan dahil pakiramdam niya ay wala itong kabuluhan. Nakatingin lang siya kay old Mrs. Camden. Sabi niyo may extramarital affair ako. May proof ka ba? Tumingin ang matandang Mrs. Camden kay Hailey na umiling. Sinabi ng matandang Mrs. Camden, dahil walang sinuman sa inyo ang may anumang ebidensya laban sa isa't isa, ibabasura namin ang bagay na ito. Gayunpaman, ang katotohanang binugbog mo si Drew ay hindi basta-basta makakalimutan. Tumingin si Jordan kay Drew at sinabing, tinaga niya ako ng kutsilyo sa entrance ng Green Park Estate. Mayroong mga surveillance camera sa lahat ng dako sa estate, at ang mga opisyal ng seguridad ng estate ay maaaring magpatotoo na ako ay nagtatanggol sa aking sarili. Kung kailangan mong ituloy ang usaping ito, tatawag kami ng pulis. Kung makulong ako, pangako hindi rin makakatakas si Drew. Ang matandang Mrs. Camden, Herman, at ang iba pa ay nataranta. Alam nila ang batas. Lumaban si Jordan gamit ang kanyang mga kamay habang si Drew ay may dalang kutsilyo. Mas mabigat na sentensya ang haharapin ni Drew. Itinuro ng matandang Mrs. Camden ang kanyang daliri kay Jordan at sinabing nanunuya, "Great, you've been sponging off us, and now you are very capable, ha? Sinaktan mo lang ang apo ko. Gusto mo ba akong suntukin ngayon?" Magalang na sinabi ni Jordan, "Gran. Old Mrs. Camden, lagi akong gumagalang sa iyo sa nakalipas na 3 taon, at buong puso rin akong naglilingkod sa iyo. I promise you, as long as Drew not provoke me in the future, wala akong gagawin sa kanya. Isa lang ang hiling ko. Sana pumayag kang hiwalayan ako ni Hailey." Inalagaan ni Jordan si Old Mrs. Camden sa nakalipas na 3 taon, higit pa sa ginawa ni Drew sa buong buhay niya. Gayunpaman, si Jordan ay isang live-in na apo sa kanya pagkatapos ng lahat. Kahit anong effort ang ginawa niya, hinding-hindi niya maikukumpara si Drew. Tumingin ang matandang Mrs. Camden sa karamihan at sinabing, "Lahat, as you all know, 3 years ago, tinanggap ng Camdens ang live-in-in-law dahil sa marriage agreement na itinakda ng yumaong asawa ko. Marami sa inyo rito ang malapit na kaibigan at kasosyo sa negosyo ng aking yumaong asawa sa loob ng maraming dekada. Sa nakalipas na 3 taon, hindi masaya si Hailey, ngunit para matupad ang kagustuhan ng yumaong asawa ko, ilang beses na akong binanggit ng mga magulang ni Hailey na hiwalayan ako, ngunit tinanggihan ko ang lahat ng kanilang mga kahilingan. Mahal ng lahat sa bayan ng aking apo na si Hailey, at karamihan sa inyo ay tumutukoy sa kanya bilang ang pinakamagandang babae sa Orlando, kaya hindi ko na kailangang sabihin sa iyo kung alin ang mas hindi karapat-dapat na tao. Ngayon, binugbog ni Jordan ang apo ko at sinira ang apo ko at si Tyler. Kaya, napagpasyahan kong huwag sumunod sa kagustuhan ng aking yumaong asawa. Ipinapahayag ko na si Jordan ay hindi na magiging live-in-in-law ng Camdens, at siya ay sisipain sa pamilya Camden na may agarang epekto." Malakas at makapangyarihan ang boses ng matandang Mrs. Camden. Nang marinig ang mga salita ng matandang Mrs. Camden, itinaas ng lahat ang kanilang mga baso ng alak. "Congratulations, old Mrs. Camden, congratulations, Hailey. Congratulations, naalis na natin ang walang kwenta. Makakahanap na tayo ngayon ng mas mabuting lalaki na katugma kay Hailey." Masaya ring itinaas ni Sylvie ang kanyang baso at nag-clink ng mga baso sa mga bisita, hindi napigilan ang saya na makikita sa kanyang mukha. "Salamat sa inyong lahat. Ibinubunyag ko ngayon ang isang piraso ng impormasyon sa iyo.
Si Hailey at Jordan ay palaging natutulog sa magkahiwalay na silid sa nakalipas na 3 taon at hindi pa niya nahawakan ang kamay ni Hailey. Si Hailey virgin pa. Matapos marinig ang mga salita ni Sylvie, marami sa mga bachelor na naroroon ay tumitig kay Hailey ng may labis na interes. Sinimulan na rin ni Hailey ang pangungutya kay Sylvie. Ma, bakit mo ito pinag-uusapan sa harap ng maraming tao? Nakakahiya kasi eh. Natuwa ang mga bisita sa sinabi ni Hailey. Sa wakas ay sumang-ayon ang mga Camden na hayaang magdiborsyo sina Hailey at Jordan. Gayunpaman, sa sandaling ito, lahat sila ay nagsasaya at nagdiriwang. Dahil doon ay hindi nasisiyahan si Jordan. Ganyan ka ba kasaya sa pag-alis sa akin? Hailey, kapag nalaman mo ang totoong pagkatao ko, baka matatawa ka pa.